Yun naman yung buhay natin panalangin sa Panginoon.
I can trust Jesus. Sa bawat araw, dapat yan ating pagtiwalaan. Ating pag-aaralan sa umagang ito ay dito sa Mateo chapter 5 verse 1 to 9. Sabi niya, the Beatitudes ng ating Panginoon. Itong sermon on the Mount na sinambit ng ating Panginoon, tinukoy niya dito na ang mga anak ng Diyos o ang mga Kristiyano, sabi niya, they are blessed. Sila ay mapalad. Blessed means happy. For only the children of God can be fully happy. Ang puso ng isang nilinis ng ating Panginoon ay nakakaawit siya sa Panginoon ng buong puso. Hindi lang basta umaawit, kundi talagang nadarama natin yung mensahe ng ating inaawit sa ating Panginoon. Alam niyo sa mga awitin pa lang, sinasatisfy na ng Panginoon our the inner man. Walang iba kundi yung ating mga kaluluwa. Nasasatisfy ba mga kapatid? Sa ating pagsamba sa Panginoon, umpisa pa lang, makita natin na naroon na ang presensya ng ating Panginoon. Sabi niya, blessed means, the blessedness or means to make supremely happy, blissful, joyful, enjoying spiritual happiness. Sabi niya dito sa 1 Samuel 16:7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ng taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaya nga po dito yung happiness, yung joy, yung pagiging mapalad, sabi niya, nandito yan sa ating mga puso. Kaya nga, sinasabi niya rito, magiging blessed lamang ang isang tao, ang isang anak ng Diyos, having favor from God. Ito ay nanggagaling sa ating Panginoon, hindi sa tao. Kaya makita po natin, sinasabi dito sa 1 Samuel na ang Diyos, sa puso siya nakatingin, hindi sa panglabas nakaanyuan ng isang tao. Sabi niya dito sa una, at ipinakita ng mga kalangihan sa mga kalangihan na lumangon siya sa bundok, at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. At binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat makikita nila ang kaharian ng langit. Kaya sabi niya dito, una, na pagiging mapalad, sabi niya, are the poor in spirit. Ano yung poor? Isipin natin yung mahirap. Sabi niya poor nung graduate yung kuya ko sa college. Maganda pa nung mga panahon yun ko, kasi pa yung mga graduate yung nagsasalita doon para i-portray nila yung buhay nung maakyat sa stage. Sabi nga nung tagapagsalita dun sa kuya ko, they belong to poor family.
Eh ako naman, mahina ang mahina ako. Sabi ko, bilang ako ng bilang. Ang dati naman namin dito kami ay anim kami. Bakit sabi nila 4? Ayun na, explorer na ako, no? Kaya hindi ko mapigil-pigilan yung sarili ko. Sabi ko, bakit 4? Sabi niya dito, poor in spirit. Ibig sabihin, yung mababa ang kalooban. Sabi niya, opposite ng poor in spirit, haughty, proud. Mapagmataas, pamayabang. Yun yung kabaligtaran. Hindi sila yung tinutukoy ng Diyos na mapalad. Siya mismo nanggaling sa Kanya ang mga pananalitang ito. Sabi niya, mapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat sa kanila yung kaharian ng langit. Kaya pala yung mga taong matataas, wala silang bahagi sa kaharian ng Diyos. It takes humility to come after God. Kaya mga minamahal, kailanman ng isang tao, hindi siya makakalapit sa Diyos na siya'y nakatingala, na siya'y mapagmataas, na hindi niya inaamin ang kanyang sarili, na siya'y nagkasala sa harapan ng Diyos. Ganun din po yung ating experience, ito ba? Noong mga panahon na tayo'y tingin natin sa ating sarili, tayo yung pinakamabait sa pamilya. Ako naman, mas mabait ako sa kanila. Kayo yung nagiging dahilan kaya ang tao hindi nakakalapit sa ating Panginoon. Mayroong biyaya sa pagpapakababa. Mayroong blessing dyan. Mayroong happiness dyan. Nararamdaman nyo yung bagay na yun? Kapag tayo nagpakababa? Kapag alam natin na tayo nagkamali at tayo nagpakababa, anong nararamdaman natin? Kaysa ikay nagmamakataas. Eh sabi niya dito sa Santiago, chapter 4, verse 6, na ang Diyos, sabi niya, Santiago, chapter 4, verse 6, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan ng Diyos, ay sumasalansang sa mga palalo, datapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ibig sabihin nito, yung handang pasakop. Amen. Kanino? Sa Diyos. Ito po ay nagpapasimula nung tayo lumapit sa Kanya sa pagsisisi. Yun yung pasimula na tayo naging mababa sa harapan ng Diyos. Kaya sinasabi sa Mateo 4:17, mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Kapag sinabi natin Kingdom of Heaven o kaharian ng Diyos, ano ang nasa kaisipan natin sa umagang ito? Di po ba't yung mga bagay na pangsangkalalitan? Yung mga bagay na ka-image ng ating Panginoon? Di po ba yung langit ay tirahan ng Diyos at ang lupa ay luklukan ng kanyang mga paa? Sabi niya dito, Kingdom of Heaven means a participation of all blessings of the glory above. Kaya ibig sabihin nung tayo lumapit sa Kanya, yung kaharian ng langit, ikaw'y pinaghaharian ng ating Panginoon. Yung mga bagay na nauukol sa langit, yun ang ating ginagawa. Kaya sabi ni Pablo, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Hindi pang isang libutan lamang. Kaya nga, sabi sa isang abitin, heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. Diba? Filled with glory and grace. Mga biyaya na saan ito nagmumula sa ating Panginoon. Kaya mga bagay sa mundo ito, hindi iyon pangsangkalalitan. Kaya nga, once na tumanggap ang tao sa ating Panginoon, makikita natin ng kanyang mga gawain ay ang mga bagay na pangsangkalalitan. O maaaring
kumakain tayo pang mundo. Diba? Pero makita po natin, sinabi ni Pablo, na anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyo sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi sa awitin, lupa man ay langit na rin. Kaya pag nasa atin ang Panginoon, ang mga gawain natin, na-influensyahan tayo ng ating Panginoon, syempre, parang langit na rin, di po ba? Kaya meron tayong minsan naririnig na yung bahay tahanan daw nila yung tahanan niya impyerno. Saan ka nakatira? Sabi dun sa bata, naliligaw siya. Hindi niya alam yung address niya Ano sabi niya? Sino yung magulang? Sino yung tatay? Demonyo. Sino yung nanay? Bruha. Saan ka nakatira? Sabi niya. Sa impyerno. Pwedeng maging impyerno pala yung tirahan, ano? Dahil nung inihatid yung bata dun sa kanilang tahanan. Malayo pa lang, naririnig na yung mga magulang. Anong sabi niya? Demonyo ka. Lumayas ka. Ganun po Tapos sabi niya, tumigil ka dyan, bruha. Sabi naman ng nanay. Sabi naman ng tatay, makalayas naman sa impyerno ang bahay na to. Kaya pala. Sabi nung taong naghatid doon, kaya naman pala. Di po ba? Kaya nga dito, mapalad daw yung mga mayroong mababang kalooban sa kanila yung kaharian ng Diyos. Kaya nga kahit na nandito pa lang tayo sa lupa, pwede nga maging langit yung buhay na kasama tayo. Amen? Hindi impyerno yung buhay nila dahil sa atin. Kundi lupa man ay langit na rin. Naliligayahan sila. Napakasarap mabuhay na makasama tayo. At higit sa lahat, kasama ang Diyos. Ang mga mayroong mababang kalooban, sabi niya dito, they are blessed. Ang salita ng Diyos, ito yung tubig ng kabuhayan. Kaya nasabi niya dito, blessed are the poor in spirit, dahil sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya paghaharian ng ating Panginoon na yung tubig ng kabuhayan, tatahan yan sa puso ng isang tao, isang nilinis ng ating Panginoon. Kaya kailanman kahit tingnan niyo sa literal na tirahan ng tubig, di ba sa lowlands? Yung tubig, di ba, mula sa bundok? Bababa siya. Doon mag-i-stay yung tubig, mga baba. Parang ganun din ang salita ng Panginoon. Kapag ang tao mapagmata siya, napakataas ng tingin niya sa kanyang sarili, kailanman hindi mananatili sa kanya o hindi titira sa kanya ang salita ng ating Panginoon. Makita po natin nung tayo tumanggap sa ating Panginoon, yun yung pasimula na tayo naging mababa sa harapan ng Diyos. Naranasan niyo ba yun? Kuminsan darating yung pagkakataon, maaaring api-apihan ka. Diba? Kahit sa trabaho mo, minsan parang ismul-ismulin ka lang. Sa inyong eskwelahan, minsan parang hindi lang ng tingin sa'yo. Pero di ba rin na mapalad ka sa umaga nito? Na ipinoportray mo ang ating Panginoon. Dahil ang Panginoon din naman yun din yung iniwan niyang halimbawa sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, kung ibig natin maging mapalad, sa buong buhay natin, panatilihin natin yung mababang kalooban. The Word of God will not remain in a haughty and proud spirit. Aalis yan. Hindi ka paninirahan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga ang ating Panginoon, nananatili siya to a humble heart sa mga mayroong mababang kalooban. Meron akong nabasang kwento. Meron isang, kasi sa mga sekta ng religion, kuminsan, may mga sila, appreciation time, ina-appreciate nila yung binibigyan nila ng honor, yung mga taong nagbigay ng, yung mga naka-accomplish ng ganito, meron siya ginawang, parang sa school, di ba ba? Binibigyan ng award. Kaya isang lalaki dun sa isang iglesia, nakita naman ang lahat na napakababa ng kanyang kalooban, lagi
siya nasa tabi lang, hindi nagsasalita, at magalang siya at mababa yung kanyang kalooban. Until napagkasunduan ng mga pastors, yung mga heads nila, na isang araw, bibigyan siya ng award. Ibig sabihin, mag-awarding ceremony na sila. Pero anong sabi ng Panginoon, hindi pa ito yung panahon ng awarding, di ba? Pero ginawa nila yung bagay na yun. Binigyan siya ng medal bilang biggest, pinaka-humble sa iglesia niyon. Di ba? Maganda naman din. Binigyan siya ng medal of honor na siya yung pinakamababang loob. Pero alam niyo ba ng tao, maaaring magkamali tayo sa ating pagtingin, sa ating sariling opinyon, sa ating sariling pamamaraan. Maaaring magkamali tayo. Pero ang Diyos hindi siya nagkakamali. Kaya nung kinabukasan, nung aakyat na siya ng service ng Sunday, nakita nila yung the most humble na binigyan nila ng award. Dala-dala niya yung medal niya. Nakasuot sa kanya, nakaupo siya, habang sumasamba siya. Ipinakita niya, hindi pala totoo na mababa siya. Hindi pala. Dahil very proud siya, dala-dala niya yung kanyang medal. At doon pa siya umupo sa harap. Ipinapakita na mayroon siyang medal of being a humble. Pero nag-manifest na hindi pala siya. Mga kapatid, ang ating mga ginagawa, alam natin, mismo, kung tayo nga ba'y meron ng mababang kalooban. Hindi ito imitasyon, hindi gaya-gaya lang, hindi gawa-gawa lang, na kapag nasa panambahan ka, ang bait-bait mo, Christianity is not chore. Hindi lamang chore yan. It is a life to live. Buhay na ibinubuhay from Monday to Saturday o Monday to Sunday. Mula Lunes, 7 days a week, 31 days a month, 365 days a year, leap year 366 days. Yun ang ibig ng ating Panginoon. Yamang nakilala na natin siya, panatilihin natin yung mababang kalooban na iyon. Upang tayo ay patuloy na i-bless ng ating Panginoon. Tingnan niyo yung Pharisee and the Publican. Sino yung pinagpala ng Diyos? Na bagaman yung publikano ay hindi man lang niya maitingin yung kanyang mga mata sa langit. Dahil iisip niya na siya ay mababa, marami siyang kasalanan o makasalanan siya. Yung Pariseo, alam niya, gumagawa na siya ng matuwid, marami na siyang nagawa. Kaya hindi naman yung naging dahilan na siya tumingala at itaas niya yung kanyang sarili. Pero sa palagay ninyo, sino yung naging mapalad doon? Yung mababang kalooban. Kagaya ng ating pinag-aaralan ngayon. Pangalawa, sabi niya, blessed are the mourn. Tumatangis, nangahapis, sapagkat sila'y aaliwin. Pero mo, umiiyak na, blessed pa. Mapalad pala yung mga umiiyak, ano? Anong iniiyakan? Laruan? Laruan ba, mga anak? Sabi niya dito blessed are the mourn, for they shall be comforted. Sino ang magbibigay ng comfort sa atin kapag mayroon tayong mga luha? Yung pag-iyak na to, pwedeng maging mapalad ka dyan Sabi nila, tears of joy, diba? Nararanasan niyo minsan, may mga luha ng kagalakan. Sabi niya rito, sino ba naman ang gustong umiyak ng umiyak? Gusto ba natin yun? Diba? Ang tao talagang hanapin niya yung kaligayahan. Gusto ng tao yung lagi siyang masaya. Kaya nga, punong-puno itong bayan natin. Anong mga negosyo pumapatok ngayon?
kantahan, yung video na yan. May nagpapatayan din dyan. Pag hindi nakaagaw ng mic, ganun lang yung value ng buhay nila, mic lang. Yung value ng buhay ng yung kapwa nila tao, ang value nun, isang kanta lang. Isang mic lang, pinapatay na nila. Kaya ang tao, yan, gusto nila na masaya sila. Pumupunta sa mga pasyalan, sa mga mahilig sa mga nightlife, yung mga tao ngayon. Kasi gusto nilang mapasaya yung kanilang mga sarili. At kung maaari, ayaw nilang umiyak. Di po ba? Pero sabi dito sa ating pinag-aaralan, mapalad daw yung umiiyak. Hindi lang yung basta umiiyak ka, dahil walang bagong sapatos. Wala akong bagong sapatos, graduate pa naman ako. Wala na akong cellphone, si Kuya Daniel kahapon. Nawala ng cellphone. Nalungkot din ako nung nalaman ko yun. Kasi papunta sila ng gawain eh. Sabi ko tuloy sa sarili ko, Panginoon, kung akong pumunta, hindi sana nawala ng cellphone si Kuya Daniel. Iniisip ko din yun. Pero sabi ko, siguro, bibilan siya ulit. Sino ka tumatawag sa'yo, ba't na-snatch yung cellphone mo? Kinuha ng mama, biro mo yun. Di ba ulit, bigay mo na lang, kaysa kapalit yung buhay. Pero dun sa amin, anak ng teacher, mag-isang anak. Dahil binili ng mami niya yung cellphone na yun, ayaw niya ibigay yung cellphone niya. Pinarin siya pa. Kaya sabi ko, nagpasalamat pa rin ako sa Panginoon. Dahil Romans 8:28. Malay mo kung natuloy sila, baka mayroon pang mas doon. Diba? Parang yung nabasa mong kwento nung hari sa Africa. Meron siyang best friend, closest friend niya since childhood. Magkasama sila. Tapos, yung hari na yun, yung best friend niya, naghunting sila, punta sila sa gubat. Yung kaibigan niya, siya yung tagalagay ng taga-ayos ng baril ng hari. Pag-abot niya dun sa hari, dun sa yung baril na yun, pag-abot pa lang ng hari, pumutok na kagad at natamaan yung tank ng hari. Na-blown up, nawala. Diba? Kasi yung kaibigan niya, very positive siya. Lahat ng bagay na ginagawa niya, kahit na masama niya, yung nangyayari, sasabi niya, this is good. Yung niya, this is good. Kahit hindi na maganda, this is good. Kaya nung nawala yung nangyari, sabi niya, this is good, sabi niya. Sabi naman ng hari, that is not good, sabi niya. Kaya dinala na siya bilangguan yung binilanggo niya yung kaibigan niya. Kaya, nakabilanggo yung kaibigan niya. After a year, naghunting ulit yung hari. At yung napuntahan niya pala, may mga cannibals doon. Hinuli siya. Tapos nung naglagay na ng mga kahoy, pinalian na siya sa mga paa. Tapos nung they are about to lalagyan na ng apoy yung kahoy para pagpipiyastahan na siya eh. Di ba yung mga cannibals? Favorite nila yan eh. Yung laman, tao. Nakita nila ngayon, wala yung kanyang hindi sila kakain ng incomplete. Complete ang katawan. Superstitious belief nila yun eh. Kaya pinakawalan siya. Diba? All things work together for good. Mas maganda pa yung papalit ng Panginoon. Kaya ganun ang Panginoon minsan. Para pag ito, napaka-pain naman ito, pupunta pa ako sa gawain na wala pa yung cellphone ko. Parang kalugihan. Sabi nga ni Pablo, inari kong kalugihan ng mga bagay alang-alang kay Kristo, di ba? Kaya ganun minsan ang ating Panginoon. Kaya dito sabi niya, wala naman akong kalinig na umiiyak si Kuya Daniel na umuwi. Kaya sabi ko, anong balita kaya? Umiiyak kaya si Kuya Daniel.
kundi lahat ng bagay ay kuminsan pinapaintulot ng Panginoon, di po ba? Amen. Kaya sabi niya dito sa 2 Corinthians, chapter 7, verse 10. Sapagkat ang talumbaya mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot tatapag ang talumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. Kaya yung sinasabi dito kaya magiging blessed ang isang tao kapag iniyakan mo ang iyong mga kasalanan. Yun yung mapalad na pag-iyak. Amen? Amen. Mourn with your sins. Sabi nga niya dito, those who feeling spiritual poverty, mourn after God, lamenting the iniquity that separated from fountain of blessedness. Kaya dapat yun pala ang iiyakan ng tao, na siya ay malayo sa ating Panginoon, nawala sa kanya yung favor ng Panginoon, nawala yung subaybay sa kanya ng Diyos sa umagang ito. And then, sabi niya, God will send the oil of joy. The joy of salvation. Amen. Yun yung sinasabi ni Isaiah sa 61, 1-3, na ibibigay niya yung kagalakan na yung mga, basahin po natin 61, verse 1-3. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa mga mangamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga nagbilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon sa Panginoon at ng karawang ng pagiganti ng ating Diyos upang aliwin yung lahat ng mga nagsisitanis. At sa verse 3, upang iukol sila sa pagsitanis sa Sion, upang bigyan sila ng putong na bulaklak, nakahalili ng mga abo, ng langis ng kagalakan, nakahalili ng pagtangis. Kaya nakita po natin dito yung kabutihan ng Diyos sa atin. Na kapag tayo ay tumanggi sa ating mga kasalanan, makikita natin na roon yung comfort ng ating Panginoon. Nararamdaman natin, tinanggap niya tayo. Binago niya yung ating buhay, yung ating buong pagkatao. Naroon yung kagalakan sa iyong paglakad araw-araw. Di ba napakasaya? Kaya nga sabi din, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Di ba? Masaya ba, mga anak? Amen. Masaya. Ang buhay ng mga anak ng Diyos. Kahit kung minsan wala, at kung minsan naman ay mayroon. Kaya natin lahat yan batakin. Bakit? Dahil na riyan lagi yung ibinibigay na kagalakan ng Diyos sa atin. Lalapit lang tayo sa Kanya sa pananalangin, Panginoon. Nandito ang iyong anak, tulungan mo ako. Minsan pag tayo mo, nararamdaman mo yung kagalakan sa iyong puso. Alam ninyo, mayroong mga tumangis noon na hindi na naging mapalad. Sino yon? Si Esau? Si Esau, tumangis din siya eh. Anong tinangisan niya? Yung kanyang pagiging panganay. Ipanganay naman siya eh. Pero, hindi naman niya pinahalagahan yung kanyang pagiging panganay. Diba? Sa isang pinggang plato lang, sa isang pinggang pagkain lang, pinagpalit na niya yun. Yung lahat ng mga pribileyo niya, lahat ng mga ibibigay sa kanya. Kasi ang mga panganay noon, double portion ng pag-aari ibibigay sa kanya. Yung pagiging pinuno, siya yung mamumuno sa lahat. Yan ang mga pribileyo noon ng mga panganay. Pero hindi niya pinahalagahan yun. Niyak siya. Diba? Ama ko, babasahin mo yun, parang kawawa siya. Ama ko, wala na bang blessing? Sige pa, ama ko, tulungan mo pa ako. Pero sabi ng kanyang ama, wala na. Wala na natitira pa. Nag-mourn din siya. Si
Sino pa yung nag-mourn na wala na, hindi na siya naging mapalad, hindi na siya naging happy sa piling ng Diyos? Sino? Si Judas. Si Judas. Tumangis din siya, mga kapatid. Pero hindi na, wala na. Kaya sa umaga nito, ibig ng Panginoon na manatili yung ating kagalakan sa Kanya. Manatili na mababa yung ating loob, tender heart. Kapag nalaman natin to know our iniquities, our shortcomings, tapos hindi tayo lumalapit sa ating Panginoon, baka isang araw hindi ka na makalapit sa ating Panginoon. Pribileyo po ito, mga kapatid. Alam po ninyo mga gawain ito, pribileyo, ibinibigay ng ating Panginoon. Malakas pa tayo na marinig natin malinaw ang salita ng Diyos. Darating yung panahon, magiging bingi ka na. Umaaring hindi ka na makakita. Paano pa natin ma-appreciate yung mga bagay ng ating Panginoon? Kaya ngayon pa lamang, hanapin na natin siya sa ating buhay. Amen. Pagkakataon nito, mga kapatid, alam niyo yung Biyernes, pinuntahan ako ng isang parent ko. Mayroon kasi akong estudyante na sakitin siya. May butas pala yung kanyang puso. Kaya sa tuwing wala siya hinahanap-hanap kasing batang yun, napakalambing niya. Gusto niya hinahawakan yung kamay ko pag dumadating ako, teacher. Kaya pag kumakanta kami ng It's me, we have a fellowship. Siya ang gusto kong kapartner. Tatayo siya sa akin. Upo naman ako nakatayo siya. It's me, we have a fellowship. Tapos sabi niya, mami, ilang araw nang absent naman ako kasi ganito. Alam ko naman na intindihan ko na sakitin siya, sabi ko. Kaya nga po kasi yung palang batang yun. Kaya ang tawag ko sa kanya lagi parang angel siya. Kasi sa tuwing humingiti siya, nakangiti siya sa akin na parang anghel talaga ang tingin ko sa kanya. Na napakabait niya. Tapos, mayroon na pala taling yung buhay niya. Sabi niya, alam mo man, nung last year na-diagnose yung yung sakit sa heart, sabi niya, may butas yung puso niya, sabi niya. At isang taon na lang yung taling ng buhay niya. Kaya na nga daw niya papasukin sa akin. Kaya nung nalaman ko yung sakit niya, kaya pala parang napakalapit ko sa kanya. Ang daming loob ko sa kanya. Kaya kapag umabsent siya, sabi ko, nasaan si Tisha? Sabi ko, may sakit. Kaya pag ganyan niya, nawakan niya yung kamay ko, teacher, sabi ko. Kaya sabi ng mama niya, huwag nang papasukin kasi baka bigla na lang daw siya. Doon siya, sabi niya, doon sa school, sabi niya, sa akin. Kaya, ilang araw na yung iniisip-isip ko Panginoon, sabi ko, tulungan mo naman ako na yung bata yun. Kasi one time narinig ko siya nagmura eh. Although, pag yung sa ikaw namin sa edukasyon, kagandahan asal, nagkukwento ako sa kanila, sinasabi ko na yung nagmumura, yung pupunta ng impyerno. Pero ngayon, sabi ko nga, sana makausap ko siya ng buwan-buwan. Na kung darating man sa kanya yung kasamaan ay may lapit ko siya sa Panginoon. Kapag bumili, napakatamis ng ngiti niya. Kaya sabi ko yung angel ko, sabi ko, saan yung angel ko? Kaya pag bibit-bitin yung bag niya, kuhanin ko, sabi ko, huwag ka muna umalis, wala ka magsundo. Tapos ang sweet-sweet niya. Yun pala, ngayon lang sinabi ng parent ko na may taling na pala siya. At kailan yung sabi ko, last year, taling ko na pala, sabi ko, kapag ito pang panahon na nandito siya sa akin, sabi ko, kunin na siya ng Panginoon. At sana, matulungan siya na makapagsising, diba? Kasi itong mga anak na to 7, alam na natin may consciousness na tayo sa kasalanan. Meron na bang lumapit sa inyo? Meron nang lumapit ng convention At nagkukwentuhan daw sila, ako, pupunta na daw siya sa langit. Mayroon naman din yung isa na bata daw, sabi niya, hindi pa ako tumatanggap, hindi pa ako nagsisisi. Pero sana yun. Sana tumanggap na rin siya. Kaya mapalad pa tayo sa umagang ito. Nasa atin pa yung buhay na ito. Na-enjoy pa natin yung fellowship natin, di po ba? Na-enjoy pa natin kapiling ang ating mga mahal sa buhay.
Yung gawain ng ating kamay, ng mga pinaplano natin gawin, nagagawa pa natin. Di po ba? Kaya nga, napakaganda na panatiliin natin na tayo ay laging mababa ang kalooban, laging naroon yung ating puso na kung mayroon tayong mga kahinaan, kakulangan sa Panginoon, ilapit natin sa Kanya. Napakaganda na araw-araw sa ating buhay, alam natin na approve yung buhay natin sa Diyos. Amen. God's approval. Hindi approval ng sino man, mga kapatid. We are not pleasers of man. Na maaaring kayo approve sa akin o ako approve ako sa inyo. Kung hindi naman ako approve sa harapan ng Diyos, walang kabuluhan yan. Kaya ang Diyos tumitingin sa panlabas, subalit ang Diyos tumitingin siya sa ating mga puso. Amen. Pangatlo, sabi niya, blessed are the meek. Kabaligtaan, mabagsik, maamo. Meek means gentle, kind, patient, quiet, and spirit. Mababa ang kalooban. Meekness is strength. Yun daw kababaan ay kalakasan. May makita mo kung sabi ni Adam Clark, yung inherit the earth, yung mamanahin nila ang lupa, sabi niya, commonly used by the prophet to signify the land of Canaan, in which all good things abounded. And Jesus Christ pointed out the abundance of spiritual goodness. Canaan was a type of kingdom of God and holiness in the heart. Kabanalan, inheriting the glory of God. Meek and obedience goes together. Kapag mababa ang iyong kalooban, masunurin ka rin. Amen? Meron ka rin pusong masunurin. Obedience is the fruit of sanctification. Kapag masunurin tayo sa kalooban ng Panginoon, madali tayong mapapabanal. Lilinisin ng Panginoon. Kaya napakaganda na kapag nakapakinig tayo ng kanyang mga salita o nalaman natin ang kanyang mga kalooban sa pamamagitan ng pagsasalisik natin dito at handa nating sundin yung bagay nito, mapalad tayo. You are blessed. Na ikaw mayroong mababang kalooban. You are meek. You are peacemaker. Kapag mababang yung kalooban, dahil sa'yo, nagkakaroon din ng kapayapaan. Hindi dahil sa atin nagkakagulo. Bakit nagkakagulo? Dahil sa atin. You are not peacemaker. Hindi tayo mapagpayapa. Pero minsan nga, may mga napapahamak ng mga kasawang lalaki. Nanununtok na lang dahil sa asawang sumbongera, di ba? Yung mga ganyan eh, sumbong ng sumbong, kaya tuloy napasugod ang kanyang asawa. Walang ganyan ang mga anak ng Diyos sa umagang ito. Kundi bilang mga anak ng Diyos, kahit magulo na, pwedeng payapain. Diba sinabi ng Panginoon, peace be still? Kaya nung nandun ang Panginoon, di ba, grabe yung halon? Pero nang sinabi niya, peace be still. Magkaroon ng kapayapaan. Nagkakaroon na ba ng kapayapaan pag andun tayo, mga anak? Bawat isa sa atin, labang gulo kapag andun tayo. Sa akin yung laruan na yan. Sa akin yan, pasalubog yan sa akin. Kundi kung ano na lang yung maiwan, sige sa akin na lang. For the sake of peace. May mga bagay na hindi na kailangan sabihin, for the sake of peace. Di po ba? Kaya magiging smooth, magiging maganda ang lahat. Kapag ang isang Kristiyano ay meron siyang mababang kalooban. Approach to sanctification
Panginoon. Kaya sabi niya rito hindi mapapababanal ang tao hanggat hindi siya mananatili sa kanyang kalagayan na mababa ang kalooban, kind and patient, at handang pasakop sa ating Panginoon. God's authority, mga kapatid. Kaya kapag yung authority ng Panginoon, ang siyang nangunguna sa atin, magiging maganda, magiging smooth, magiging kanaan. Ibig sabihin, mapapasa atin yung kanaan. The land of Canaan signifies holiness, sanctification. Magiging smooth ang takbo ng gawain ng ating Panginoon. Pero kung matigas ang ulo, at mayroon kang sariling daigdig, pag sinabing hindi, oo pa rin sa'yo, mayroong kapahamakan. Magiging magulo ang lahat. Di po ba? Kaya dun pa lamang kapag hindi na naging masunurin ang isang Kristiyano, makikita natin na magiging masisira. Hindi magiging maganda. Yung Kanaan kasi yung kabanalan yan kung yung iglesia, lahat punong-puno ng karnalidad, nag-iinggitan, may nag-iinggitan, ano pa, nagpapataasan, nagpapagalingan, wala na, hindi na maganda. Hindi na natin madarama ang presensya ng Diyos. Kaya sa umagang ito, na panatilihin natin yung mababang espiritu. Yung espiritu ng Diyos. Dahil kapag nandito lagi ang espiritu ng ating Panginoon, makikita natin magiging mapalad tayo. Pag-uwi pa lang natin, mararamdaman natin sa ating puso para bagang punong-puno. Di po ba? Mayroon na namang kalakasan sa buong isang linggo. Energy mo nagmumula sa ating Panginoon. Amen. At kumain ka ng napakarami. Kung yung kaluluwa mo may problema, mahina ang katawan mo. Para kang walang lakas. Nawawala yung lakas. Pero kung okay ka sa Panginoon, malinis ang iyong puso, obedient ka, masunurin ka, mababang yung kalooban, wala kang inaagabyadong kapwa mo, hindi ka nanlalamang sa kapwa mo, makikita mo napakagaan ng buhay. Napakasarap ng buhay, di ba? Tumatawa si Elmer. Ito napakasaya. Kaya isipin natin kung tayo ba ay nakikitira sa isang tahanan, kung tayo ba ay pagpapala. O pabigat. Diba? Pwede naman kahit magaan tayo sa timbang, pwede tayo maging pabigat yan. Kung hindi mahusay yung ating espiritu, kung hindi mahusay ang ating relasyon sa ating Panginoon. Pero makikita mo, ang isang nilinis ng ating Panginoon, kahit saan siya mapunta, kahit sino yung kanyang kasama, adjustable siya. Hindi siya namimili ng kanyang kasama. Di po ba? Lahat ay welcome sa kanya. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Kayang-kaya niya mag-adjust. Kahit nadalhin mo siya kung saan lubalog ng mundo, mananatili siya sa Panginoon. Ano pa sabi niya rito? Mapalad daw ang mga nangauuhaw sa katwiran. Pa natin sa ating teksto. Mapapalad ang nangugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Paano tayo mabubusog dito? Ano bang kinakain ng ating kaluluwa? Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kapag nag-worship service tayo, alin ang nabubusog? Espiritu. Minsan pati ang ating katawan, di ba? Makain tayo minsan, lalo na pag may birthday, may pancit, may fried chicken, may ice cream, pag mayroong bagong dating na
kaanak, nakakapagpalit tayo ng ice cream. Nabubusik pati yung ating pisikal. Pero sabi niya dito, mapalad daw yung mga nagugutom at nangauhaw. Saan? Sa katwiran ng Diyos. Kaya kapag tayo umaten ng mga gawain, sa mga prayer meeting pa lang, pagkatapos natin gumalangin, pagkatapos natin marinig yung mga patotoo ng ating mga kapatid, anong nararamdaman natin? Minsan gutom pa tayo, di ba? Pag Friday, di pa tayo kumakain, galing sa trabaho, pagod sa buong isang linggo, nagmamadali, nag-ahabol sa mga bus, sa mga jeep, sa traffic para makarating sa ating prayer meeting. Ano yung nabubusog doon mga kapatid? Yung ating kaluluwa. Kaya kung minsan pag-uwi, gabi na, matutulog na lang. Hindi nakakain pero busog pa rin. Ganun yung gawa ng Panginoon. Hindi yung katwiran mo, may katwiran kang sarili, di ba? Hindi ganon. Kundi yung katwiran ng ating Panginoon. Mapapalad ang mga nangauhaw sa katwiran. Sa mga salita ng Diyos. Kaya sana lagi tayong mauhaw sa kanyang mga salita. Na makikinig na naman tayo ng salita ng Diyos. May nagagawa ba ang salita ng Panginoon? Sa atin? Salamat sa Panginoon. Mayroon din bunga. Bawat isa, ibig ng Panginoon, 100%. Nawa, sa lahat ng mga nakaapak sa bahay pa ng baang ito, na lagi tayo magkaroon ng kauhawan sa salita ng Diyos. Magiging mapalad tayo. Nahanda rin tayong paturuan sa salita ng Panginoon. Amen ba? Nakahanda ba tayong laging paturuan sa kanyang mga salita? Man is hungering for truth. Hindi ang salita ng Panginoon, hindi ito yung kauhawan natin sa ating mga puso. Hindi ito masasatisfy ng religion. It cannot satisfy yung material things na ating tinatangkilik. Kundi kinakailangan natin lumapit sa Kanya sa tinapay o sa tubig ng kabuhayan. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kaya makita po natin na napakagaan ng iyong kalooban. Kapag alam mo na talagang yung salita ng Diyos, yung katwiran ng Diyos ay nasa iyo na. Wala kang nilalabag doon, kundi masaya mong sinusunod. Hindi yung ito lang ang pwede sa akin. Ito lang. Hindi na pwede yung iba dito, mahirap ito. Kundi 100% ang salita ng Diyos. Kaya sa mga magulang sa mga anak, na talagang makikita mo na napaka-masunurin sa magulang, napakasayang mga magulang iyan. Masayang mga magulang. Wala nang ibang mapalad ng mga magulang kundi magkaroon ng mga anak na mga masunurin. Amen. Na handang sumunod. Sabi nga ni Kuya Paul kanina yung nagpapaalam at pinaalam. Magkaiba. Diba magkaiba yun? Yung pinaalam mo, nandun ka na. Pero yung papaalam, pwede ba? Humingi pa ng permission. May estudyante ko minsan, kasi sabi ko, kapag lumabas kayo, sabi kayo sa akin, may I go out, teacher, may I go out. May iba, nabubulol-bulol pa. May spokesman siya. Teacher, may I go out? Sige, sabi ka naman. Mamaya-maya, mayroon huminila sa kanyang, dalawa silang lumalabas. Eh di ba, isa lang yung nag-may I go out, may I, ibig sabihin ako lang yung may I. Mayroon na siyang kasunod. Kasi po ma'am, nag-ihina po siya sabi ka naman. May hila naman siya may hila naman siya. Ikaw naman sabi kay teacher, paalam ka din.
May babalik naman, teacher, go out, go out. Magpapaalam din siya. Diba? Mas lalo pa kaya sa iglesia ng Panginoon. Amen? Magpapaalam din tayo, diba? Kung saan tayo pupunta. Sa mga magulang din natin. Nagpapaalam din tayo. Ganitong oras, andito na ako. Ganong oras, andun na rin. Pinapaalam natin. Amen? Kaya ako, pag ganong oras, wala pa eh. Alam niyo, yung mga magulang, nagmamalasakit sa atin. Saan na kaya? Kapag hanggat wala kayo dun sa loob ng bahay, mag-aalala yan. Amen. Kaya kumain, buti naman may trabaho ngayon sila, may bodyguard. Pag wala kayong alaga ko, sunduin mo sa akin ninyo. Napasundo ko si Sarah sa akin ninyo. Mayroong magpapadrawing sa mga klase niya nung elementary pa, mga architect na classmate natin siya. Pupunta siya dun sa ibang university para magpadrawing. Samahan mo. Sana. Di ba, di maubos ang pera ng nanay. Basta safe kayo. Nagpapaalam tayo sa kanila. Yung mga bata pa, maglalakihan kayo niyan. Huwag niyong gagawin na pag-alalahanin ninyo yung nanay niyo. Binabawasan niyo yung buhay nila. Nababawasan yung buhay nila. Napakahirap mawala ng magulang. Alam niyo yung kaklase ni Sarah, si Abby. Nung namatay yung mami niya, yung father niya, nag-office din yung papa niya, yung daddy nila. Dalawa sila magkapatid, alam niyo ngayon, sabi niya, Mama, naawa ko kay Abby. Bakit? Kasi bibigyan na lang sila ng pera ng daddy nila. Maghapon kakain na sila sa labas. Maga na kakain ng hapon. Sabi ko, kawawa naman. Kaya doon ko na-appreciate, doon ko nakita yung value talaga na kompleto yung magulang. Na nandun yung mga nanay ninyo, alalahanin niyo yan, mga anak. Pagdating ninyo, mayroong nanay na nag-aalala. Kahit nagagalit yan minsan, hindi pagmamahal yan. Hindi yung saya-saya pa, sumuway ka na, saya-saya pa. Ay, anak ko, salamat dumating. Natural, magagalit na din yan, ha? Kapag humingi kayo ng baon, hindi yung para kayo yung tinatagong pera. Akin ang pera, hindi mo pa alam kung saan pa niya agilapin yun eh. Sabi niya, Ma, may pera ka, Mami, may pera ba? Dati may pera naman tayo. Huwag naman yung palalabasin mo yung wala. Mga anak. Kaya kapag tayo nasasangkapan ng Espiritu ng ating Panginoon, magiging maayos lahat yan, magiging mahusay ang ating relasyon sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid. Sa umaga nito. Lagi tayo nauuhaw sa salita ng Diyos. Kapag nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon, Panginoon, sa akin ba yan? Kung sa akin yan, tulungan mo akong magbago. Hindi magagalit ka na sa preacher. Ako lang naman ang pinapatamaan. Hindi niya ako dahil, hindi niya ako favorite. Mahal tayo ng Diyos. Bawat isa sa atin. Amen. Ang salita ng Diyos para sa inyo, para sa akin. Amen. Bakit pa tayo nag-aaral? Bakit pa tayo nagsasakripisyong pumunta sa lugar na to? Para may ayos yung ating buhay. Para tayo magdalaginan sa isa't isa. Amen. Para maghawak kamay tayo na haharap sa piling ng Diyos. Kasi yung panghuli, sabi niya, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Na kapag hindi malinis yung ating puso, paano natin makikita ang ating Panginoon? Pag walang mga ngalaga sa atin, kapag walang magpapaalaga na sa atin, dadalagin sa atin sa araw-araw. Napapahamak tayo mga kapatid. Salamat na may salita ang ating Panginoon. God can cleanse our heart. Your in mind. Let's have your in mind. Your in action. Magiging grateful tayo sa lahat ng mga tinatanggap natin mula sa ating Panginoon. Isang araw, haharap tayo sa ating Panginoon. Parang pagkakasal yan. Sana the groom and the bride. We are the bride of Christ, ang iglesia ng ating Panginoon. Ang bride, di ba, malinis
Christian, kaya nakadamit ng puti, malinis. It signifies cleanliness, malinis na buhay, na pamumuhay sa harapan ng Panginoon. The most awaited time na tayo haharap sa Panginoon. Gusto pa natin haharap tayo na hindi tayo maganda sa kagandahan ng kabanalan, na hindi natin ibininis yung katwiran ng ating Panginoon. Kaya meron akong nabasang kwento panguwi na lang ito. Yung magkasintahan. Yung babae, bulag siya. Tapos yung kanyang kasintahan, siyempre kompleto yung katawan. Lagi niyang sinasabi na masaya sana siya kung makikita na niya yung kanyang kasintahan dahil mahal na mahal niya. Na gusto niya makita siya. Tapos, naahawa naman yung kanyang kasintahang lalaki. Gusto niya makakita. Gusto niya makita daw siya. Sabi niya, gusto kitang makita. Mas malulubos yung naligayahan ko. Kaya bago nila isiset yung kanilang kasal, itong lalaki, gusto niya mapaligaya yung kanyang kasintahan. Ganun naman, pag nagmamahal ka, kung ano yung kinaniligaya niya, ginagawa mo yung best mo. Kahit tawirin mo pa yung kapitong bundok, sabi natin. Naunang mga tatay, lolo, wala po. Kayo rin, experience niya rin yan. Kaya bago si Dai kasal, yung lalaki, nagano siya, na idudunate niya yung kanyang mata dun sa kanyang kasintahan ng babae. Di nakakita na siya. Alam niyo, anong nangyari? Napasa niyo natin eh. Nung nakita na niya yung kanyang boyfriend, sabi niya, hindi ko naman alam na bulag ka pala. Sabi niya. Gusto kitang makita pero hindi ko naman alam na bulag ka pala. Kaya inayawan na niya. Iniwan niya yung kanyang kasintaang lalaki. Hindi yung true love. Yung tunay na nagmamahalan, hindi nag-iiwanan niya. Ganyan din sana tayo sa Panginoon. Kung totoong mahal natin ang Panginoon, ano man yung mangyari, ano man yung daranasan natin sa ating buhay, ano man yung mga trials na yan, mahal pa rin natin siya. Amen. Yun ang tunay na pag-ibig. Naiharap mo pa rin ang iyong sarili sa Panginoon na malinis sa kanyang dakilang harapan. Sapat ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, para tayo ay kanyang maingatan. Sa umaga nito, ibig niya na manatili tayong blessed. Manatili tayong mapalad. Bawat isa. Yan po ang ating napag-aralan. Tayong lahat ay tumayo.